Network Entertainment. Pag crush lang yan, tas may asawa siya, di ba? Sino yung lalaki? Kasi Parang yung... babae yung letter sender okay, natin babae yung letter sender, okay. So, kung crush lang yan, okay lang yan. Normal magka-crush, normal rin naman ma-attract sa opposite sex. Ang hindi normal is yung, okay, fine, kinikilig ka, di ba? Ang hindi normal is you're going too far. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko si Zardals Reyes, CRSP. She's my co-host. Hello. And syempre, Zar, Suplado Motors, can you share? What about? Yung mga hinihiram nating sasakyan. Oo. So, follow Suplado Motors. So, aside from this, we have Suplado Motors. It's a car channel. So, we review cars. We also do food reviews, diba? Chibog. Chibog. Oo. Ako kasi yung cameraman, director, even yung paglabas producer, even yung paglabas ng pinto ni Stanley ng kotse, big deal yun sa akin. Kailangan ganitong angulo, gano'n. Kailangan yung pagpindot sa pagbukas ng kotse, pipindutin, hindi pwede pakita yung susi, ganyan. Bawal, ganon. Perfectionist, ganyan. Blah, blah. So, okay. Please subscribe to Suplado Motors. Syempre, sa Underpaid, nasa Spotify and Apple Podcast. But if you want to watch the video podcast, bukod sa Spotify, meron tayong YouTube sa The Pod Network Entertainment. Yes. Ando doon yung mga episodes sa Underpaid. Abangan nyo lang. At hindi lang yung Underpaid mapapanood mo, pati ibang podcast. So, subscribe also to our social media accounts. Ako, Stanley Chi. Hanapin nyo na lang on all social media platforms. And si Zar. Mine is Zardals Reyes 1. Yun. So, yung segment natin ngayon is Dear Underpaid. So, papayuan natin yung mga immortal na nagpapadala ng mga questions sa atin, mga sulat. Eto, baka mamaya, sasabihin ng mga immortal, ba't parang yung letters niyo, yung mga questions niyo may structure palagi? Etong dahilan dyan. Kasi pag nagbigay kayo ng tanong sa amin, isang sentence lang, ano gagawin mo kung ganito, ganyan, ganyan? Siyempre, pag ipepresent namin dito sa podcast, lalagyan namin structure pero nandun pa rin yung buong tanong niya. Dear Underpaid, di ba? Tapos sinatago namin yung mga pangalan nung nagsisend kasi ayaw nilang mabooking ng mga boss nila. So, pinoprotektahan namin yung identity ninyo. Okay? Simulan na natin to. Office crush na may asawa. Okay. Dear Underpaid, call me complicated. May crush ako sa office mate namin. Mabait siya, funny, at lagi kaming sabay mag-lunch. Ang problema, may asawa na siya. Wala naman kaming ginagawa na mali. Kwentuhan lang sa pantry. Minsan, sabay kaming bumili ng kape. Pero minsan, iniisip ko kung mali ba na kinikilig ako kapag kausap ko siya. Hindi ko naman planong sirain ang pamilya niya pero sa office siya lang talaga ang nagpapasaya sa araw ko. Normal ba ito o dapat ko nang sabihin sa sarili ko na layuan siya bago pa maging teleserye ang opisina namin? From Complicated. Zar, ano ang papayo mo rito kay Complicated? Ako natatawa ako dyan eh. Kasi... Parang hindi ka natatawa. Hindi, natatawa nga ako eh. Kailangan ba ako super tumawa? Oo. Anyway, pag crush lang yan, tas may asawa siya, di ba? Sino yung lalaki? Kasi parang yung... babae yung letter sender natin. Okay, babae yung letter sender. Okay. So, kung crush lang yan, okay lang yan. Normal magka-crush, normal rin naman ma-attract sa opposite sex.
Ang hindi normal is yung, okay, fine, kinikilig ka, di ba? Ang hindi normal is you're going too far. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. For example, simple things like nag-holding hands kayo or hinahawak-hawakan mo yung guy, di ba? Yung tipong wala na kayong boundaries. Yun, hindi na okay yun. Pero crush sa opisina, may asawa man yung crush mo or wala, it's okay lang. It's admiration, it's attraction. Wag lang yung makakalimutan mo na may asawa siya. Okay. Diba? Yun lang. Miss Complicated, maraming salamat sa pinadala mong sulat sa amin or question sa amin. Ako, question mark dahil kinikilig ka pag magkasama kayo. Yun lang. Mag-iingat ka kasi yung kilig na ganyan, baka mamaya pag sumobra, ma-inlove ka dyan sa kaopisina mong may asawa. Delikado yan. Kasi Okay. pagchichismisan kayo. May tanong ako. Oh. So, kinikilig siya? Kinikilig siya eh. Ayan Okay. nakalagay dito Iniisip niya kung mali ba na kinikilig siya kapag kausap niya. Oh. Paano ba yung mas kinikilig? Ang lalaki kasi jingle muna bago kiligin eh. Ano? Ano yun? Di ba pag jumingle na lalaki, mga ganun-ganun. Okay. Sa babae, baliktad eh. Kikiligin muna bago ma-jingle eh. Okay. Oh, di ba? Pero I don't get it. social ka kasi. Bakit ka Okay, never Sige. mind. Never mind. Ito, Okay. papayuhan ko muna si Complicated. game. Okay, Miss Complicated, tandaan mo may asawa yung kaopisina mo and dahil kinikilig ka, baka ma-develop ka dyan sa kaopisina mo, which is delikado dahil baka mamaya yung lalaking kaopisina mo, alam naman niya kung may crush sa kanya isang babae. Talaga, malalaman mo niya yun kapag lalaki ka. kinikilig yung babae. Sandali lang. Di naman yung sinasabi doon sa lalaki na kinikilig siya eh. Mararamdaman ng So, lalaki. paano mararamdaman ikaw? Sige, lalaki ka. Mararamdaman niya. Basta, paano mo nararamdaman? if you know, you know. Okay, If you know, you know. Basta, Anong kung basta? lagi sila magkausap, lagi sila magkasama, sabay bumibili ng kape, nasa pantry palagi, kinikilig kausap yung babae pagka, magkasama kayo na nagkukwentuhan. Diba? It's not only yung feelings nyo madidevelop, baka prone to chismis pa kayo, may HR kayo, baka mawalan pa kayo ng trabaho. Yun lang ang sinasabi ko. Delikado yan. Tapos yung sinasabi mo bago pa maging telenovela yung opisina nyo, ibig sabihin baka magkaroon ng suguran ng asawa Okay. sa opisina. Yeah. The reason na sinabi ko yan, kasi nagtanong ka sa amin na normal pa ba ito o dapat lumayo na ako bago pa maging teleserye opisina namin, tsaka yung parang sabi mo rito, mali ba kung kinikilig ka na kausap mo siya? Diba? Ibig sabihin, meron ka nang nararamdaman kahit papaano. Okay. So, kung ako sa'yo, medyo umiwas-iwas ka, may boundaries, huwag kayo masyadong magkakasama palagi dahil hindi lang kayo ang may nararamdaman. Yung mga kasama nyo sa paligid, yung mga kaopisina nyo, yung mga boss nyo, yung HR, nararamdaman na may something kayo, baka mamaya tinutukso-tukso pa kayo. At pag yan nakarating do sa asawa ng kaopisina mo, delikado ka. Baka sugurin ka.
baka awayin ka nung misis. So parang work bestie na niya no? Parang work bestie pero may work kilig. bestie. Pero may kilig. Sana work bestie mo to, or pag sinabi mong work husband at narinig yan ng misis niya, delikado. Ako sa totoo Yan lang. yung pagsiselosan. Eto sa totoo lang okay lang magka-crush. Sa akin okay lang magka-crush. Pero ito yung thing. Hindi okay kasi nagkaroon rin naman ako ng asawa. Hindi okay yung asawa ko may kasama sa opisina, magkasama sila palaging mag-lunch, magkasama sila palaging bumili ng kape, tas silang dalawa lang. Yun hindi okay sa akin. Like as a wife as a wife. Tapos mangyayari dyan, pero kasi pag ako may sasakyan yung lalaki, sabihin, atid na kita pa uwi. Ay, alam mo ba, ito nung may asawa pa ako, bawal lang magsabay ng babae. Group okay lang, pero bawal magsabay ng babae sa car para hindi sila pagchismisan. Ayun. Yun ang rule ko, bawal yun. Kasi may asawa yun eh. May asawa yun. nga. Actually, sa office rin naman before, ako personally, hindi ako sumasama dun sa mga may asawa. Nung single pa ako Kunwari kasal yung guy, may asawa yung guy, hindi ako sumasama, yung kaming dalawa lang. Mag-iingat kayo sa ganyan. Maging careful ka. Pero yung crush, sa akin, sa totoo lang, okay lang yung crush. Ang hindi okay, yung pagsama-sama mo sa married guy. Tsaka hindi okay na sasabihin mo na crush mo yung lalaki. Wag mo na sabihin. Huwag mo sabihin. Wag mo na sabihin to sa lalaki. Sabihin nung yung lalaki, di syempre lalo maging extra effort. Anong gagawin nung... Kung type ka rin nung di ba? Alin ako, pag sinabi mo yan sa lalaki Oo. minsan, feeling ko ang gagawin yan, opportunity na to. O, di ba? Ito, may kukwento ko sa inyo. May kaibigan ako, meron siyang secretary na maganda. Hinatid. Hinatid, pauwi. Nakita ng misis. Sabihan yung secretary. Ang sabi? Pag sasabay ka sa asawa ko, dapat nasa second row ka. Hindi pwede magkatabi kayo sa first row. Kasi hindi siya yung asawa. Yung asawa lang dapat ang katabi. Which makes sense. Kasi yun din ang rule ko actually. Huwag kang, para lang wala nang chismis, wala nang anything. Yun ang delikado doon, yung may asawa. Oo. Kahit sabihin... Kahit hindi asawa, kahit girlfriend, delikado actually, yan. Di ba? Ako ni mga work bestie ko, mga single Wala sa kanila yung... Kung magkaroon... lahat single, yung mga work besties ko. Lalo na nung nagtatrabaho pa ako between 2005 to 2010. Nagtatrabaho ako sa opisina. Yung mga work besties ko, single. Yun. Oo. Yung tipong kaming dalawa lang, kumakain, kaming dalawa lang, bumibili ng Angel's Burger. Ayun. So, mag-iingat ka, Miss Complicated. Kasi, yung sa sulat mo, mukhang hindi maganda yung nangyayari. Oo. Baka mamaya, pagka nagkaroon ng suguran dyan sa opisina, may mawawalan ng trabaho. May masususpinde. Or pagchichismisan ka. Sabihin. Pagchichismisan ka, tapos sabihin, ano ba yung tsura ng lalaki? Dali lang. Ano ba yung tsura ng lalaking yan? Hindi diba? naman niya pinadala sa atin eh. Sana nagpadala ka ng picture para talagang masabihan ka namin. Kasi usually may kilala ako. Grabe. Nagsuguran talaga sila sa opisina. Yung wife nasa labas. Tapos hindi makalabas ng office yung girl. Okay. Tapos yung pinagkakaguluhan nila napapanot na. Ako. Alam mo yun? Ay parang ako, jeez, pag-aawayan nyo yan? Pinag-aawayan nyo yan? Yung lalaking yan? Pinag-aawayan nyo? Parang yuck. Diba? Ayun. So, mag-iingat ka, Miss Complicated. Sana maging okay ang iyong career. At maghanap ka ng ibang work bestie. Yung single. Yung pareho kayong single. Diba? Imposible hindi kayo magka-developan 8 hours kayo magkasama sa opisina. 9 to 6. Minsan nag-overtime pa kayo. So, nag-iisip tuloy ako kung yung mga work besties ko na naging, sa bagay yung ex-husband ko. Opisina mo yun. Diba? Work bestie ko yun, naging asawa ko. Oo. At saka kung sino-sino.
Pero Naging hindi, work bestie mo. naging work bestie ko, pero nagkagusto sila sa akin. Oo, yun. So, Ayun, so- eto naranasan na si Zar. So, ingat na lang. Oo, okay? kasi tama yun. 8 hours nga kayo magkasama. Lagi kayo magkasama. Imposible Pero hindi ito, kayo ano magkaanuhan. lang, if crush lang, tapos nag-admire ka from a distance, okay lang. Kanta yun, di ba? Sige nga, kantahin mo. Hindi ko maalala. Graduation song namin yun From a distance. So from a distance, you're just admiring that person from a distance. Siguro, manager, for example, tapos kamukha ni Aga Mulak nung prime years niya. Hindi ngayon. Ayaw mo ngayon. Ha? Pogi pa rin si Aga Mulak Pogi ngayon. pa rin. Oo. Pero gusto ko yung prime years. Ganon. Yung ganon Parang sa bagets, ganon. Oo, yung parang, hindi ko naman, teenager siya, kadiri naman yun. Huwag naman yun. Yung mga medyo nasa 20s na naman siya. Yung parang movie nila ni, siguro, Claudine Barreto. Miguelito, ang batang ama. Yung ganon. Hindi yun. Huwag naman ganun. Huwag naman ganun itsura. Yung itsura ni Aga nung sila ni Lea Salonga. Yung Siguro parang ano na siya noon, mga late 20s. early mid-20s. Late 20s, early 30s siguro siya noon. Oo, or pero yung Aga Mulak na bagets, utang na loob, wag naman yun. Parang ano na yun, statutory rape na yun or something. O ayan, so there you have it guys. Ang gagawin nyo lang naman is message us on social media, sa Facebook, Instagram, TikTok. Kompleto kami niyan. So there you have it for Zardos Reyes. I'm your host Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.